sharing with you my AVM journey. So, nangyari po itong lahat nagsimula noong December 7, 2024 na dinala ako sa ospital dahil sobrang sakit ng ulo ko ni Maricoy kasama si Habi sa Makati. Pero sa ospital ng Makati. Pero dahil puno na, hindi ako ma-admit, kinailangan akong sunduin ng ambulance ng Westlake Medical Center sa Laguna. Inasikaso ng family ko para masundo ako at ni husband. At yan, doon ako in-observe. Hapon na to ng December 7 na natala ako sa OSMAC December 7 ng umaga. So sinundo ko ng Westlake ambulance ng hapon na. So paggabi na ako nakarating. So ito po ay kinailangan na akong operahan dahil nagkaroon na ako ng hydrocephalus. Dahil sa cerebral hemorrhage ko, kumalat na yung fluid sa brain. Pag hindi inoperahan, makukuma daw ako. So yun ang ginawa, inoperahan agad. At nakita nga na meron akong ruptured AVM. Yung AVM or arteriovenous malformation, fungal vein siya sa brain na nag-cause kung ba't ako na stroke. So, salamat sa Diyos sa pagtitiwala sa Kanya, sa pagkapit sa Kanya. Nandito pa rin tayo. Ito yung time na wala akong sa ulirat ko pero kumakanta daw ako, nagpe-praise and worship ako sa hospital. At ang AVM ko, ang target niya talaga yung balance, kaya nawala yung balance ko pati sa pagsasalita ko ganito. Ito yung time na nakalabas na ako ng hospital. 16 days ako sa hospital. Muntik na ako magpasko doon na ICU. At ito nakalabas na ako. Thank you Lord. Ito yung mga ilan sa pagkain ko na siniserve sa akin na niluluto ni mama, pinaprepare. Pero hindi lahat yan inuubos ko. Pakunti-kunti lang. Yan yung mga pagkain din namin sa tanghali. Yan yung kadalasang lunch ko. Na walang magawa, picture ganyan. Gusto ko kasi makita din ng mga families, mga kamag-anak ko, mga friends na nangangamusta sa akin kung kamusta na ba ako. So ito yung mga time ng kakulitan ko. Alam niyo naman, makulit ang lola nyo. So ayan, kain, na miss ko yung pandesal na may itlog at doon ko nalaman pala yung allergy ko sa itlog. So ayan, kain lang. At hindi pa rin nawawala ang pagpe-praise and worship kahit nasa bahay. Manonood lang ako na, mag-YouTube lang ako, magmamas, mag-praise and worship kasama si Habi. Diyan siya ang nag-video sa akin. Gusto ko kasi naka-document. Yan yung sa ilan sa kulit ko. So bukod doon sa praise and worship, may mga masasayang kanta din doon, kaya napapasayaw ako kahit nasa walker pa ako. Hindi mapipigilan ng pagkapit natin kay God. So ayan, sayaw-sayaw, kending-kending lang. So araw-araw ganyan ginagawa ko, nagmamasa ko, kakain ako, nagpe-praise and worship ako. Sa mga susunod, marami pa akong ginawa. Nag-therapy, exercise, at kung ano pa. Ito pa lang yung phase 1 nung nalaman yung naging sakit ko. So yung AVM, ititreat pa yun kasi pag hindi siya natanggal, pwede siyang pumutok ulit. So yun yung mga pinag-aaralan pa. Ako'y naghihintay lang dyan kung anong gagawin sa aking AVM. Ito yung time na nakakatayo na ako mag-isa. Wala nang walker. So ito yung mga ilang clips nung nasa hospital ako. Yung mga nagbantay sa akin, syempre yung family ko, si husband, aking mga kaibigan, TLE family, mga barkada ko, high school, mga kamag-anak ko, pamilya ko, at aking mga kaibigan sa school, mga barkada ko sa LPC.
Yan, mga pumunta sa akin. Siyempre, ito na po ako ngayon, awa ni Lord, thank you God. So marami pang pinagdaanan para mapuksa si AVM. So laban lang kay God, kapit lang kasi siya ang nakakaalam kung anong nararapat para sa atin.